and patriotic sa kabilang bayan. No? Kabilang bayan, tao naman yan. So, yeah, so, ibig sabihin nun, sa aking hinaharap, huwag muna tayo mag-retire. Magtrabaho muna tayo na magtrabaho hanggat may dumarating na trabaho. Kasi, hindi pwedeng galawin whatever na nilagay natin sa stock market kung hindi marirealize natin lahat ng losses na yun. Kawawa naman tayo, hindi tayo makakabawi. Hopefully makakabawi din tayo, mag-rebound na magbabago ang isip ng mga advisors ng Presidente ng Amerika. Pero sa ngayon, ay talagang nakakalungkot. Babangungutin kayo kung kayo pero marami na ako kasing ganyan na naranasan na pero sandali lang kasi yun eh. It's not actually politically motivated yung mga nangyari nung nagkaroon ng recessions, ano, kasi global. Pero it's politically motivated ano eh. Yung trigger niya. Na parang hindi pinag-isipan, ano. Parang bata na pag pinatok mo isang beses papatukin ka ng 2 beses na hindi inisip kung ano repercussions sa mga nasa paligid. Anyway, so hopefully mayroon tayong relief from everyone. Kasi ngayon maraming layoff dito. Ang tinamaan may matindi rito ay ang steel industry, siyempre automotive, aluminum. Pero sisipa ako ng gusto ang Ontario dahil for your information, kami po ang nagsusupply ng power at kuryente sa New York, sa Chicago, sa Michigan. Nakadepende ko sila sa amin sa kuryente. Bumibili ko sila. So isa ko yan sa mga na kapag talagang worst comes to worst, putulan na lang sila ng kuryente. Sige, bagsakan na lang. Bagsakan na lang. Kaya nung year 2004, nagkaroon ng province-wide blackout kasi isa sa mga power generator ng power plant dito nag-breakdown. So, bali 24 hours kaming walang kuryente. So, bumagsak. Even lahat ng sasakyan, train ay huminto kasi nawala ng kuryente. Akala nga namin terrorist attack, pero hindi po. So nung araw na yon, buong New York po walang kuryente, buong Michigan walang kuryente, buong Chicago walang kuryente. Pag kami nabahin, magkakasipon sila. So but then I'm so glad na after 10 hours, 12 hours, ako ay nagkaroon ng kuryente because of emergency power. Kasi malapit ako sa hospital grid. Yun ang priority kasi ito nasa hospital. So, yan. Sayang lang kasi, speaking of bahay and everything, may project kasi kami. May project kasi ako na yung isang pamangkin ko na gustong bumili ng bahay. Sabi ko, wrong timing, hindi tayo pwede mag-withdraw, hindi tayo pwede abangan na lang natin, tingnan natin, unti-unti, hanggang sa makaipon tayo. Minimum, siguro mga 2 milyon, 3 milyon, siguro, kaipon din tayo, at makabili ng bahay. Anyway, so, ganun lang, tiga-tiga lang, taan lang natin siya dasal. Anyway, ako po yung magpapaalam na, maraming salamat po, ako'y lalabas kahit po ganyan ang panahon. Sa mga nagtaga dyan, 19 people in the house, maraming salamat. Ingat kayo dyan, enjoy the rest of your night, have a great evening. Dasal lang mo tayo, always take care of yourself. Wala akong ibang dadamay sa inyo kundi sarili nyo. Wala akong ibang mas nakakaintindi sa inyo kundi sarili nyo. Kayo po ang first and foremost na makakaintindi at dadamay sa sarili niyo. Secondary na lang yung mga tao nasa paligid niyo. Let's be honest with it. What else? So ganun, ingat tayo and you guys take care and God bless you all. Bye-bye.